Minsan, hindi tayo nahihirapan dahil mahal natin silang dalawa. Nahihirapan tayo kasi ayaw nating pumili at may mawala sa atin. Tunghayan po natin ang pinadalang sulat ni Idol Gardo sa hapon na ito. Sa hashtag Dear IFM, Paghatian. Dito lamang yan sa damang-damang drama sa hapon kung saan una palagi ang iyong kwento. Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM. Dear IFM. Dear Dear IFM. IFM. Dear IFM. Kapag hindi mo na alam kung sino ang pipiliin mo sa kanila, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung pareho naman silang papayag, pagsabayin mo lang sila. Ako nga pala si Gardo, 36 years old, at mahilig ako makinig sa mga radio drama na katulad ng Dear IFM. Magaganda kasi ang mga kwentong ito at sumasalamin talaga sa buhay ng bawat tao. At dahil hindi ko nakikita kung ano ang nangyayari sa mga kwentong ito, mas gumagana naman ang imagination ko dahil nabibigyan talaga ito ng buhay ng mga gumaganap na dramatista. Ngayon pa lang, uunahan ko na kayo. Hindi ako perpektong tao at marami akong mga pagkakamali sa buhay. Siguro, sa umpisa pa lang ng kwento ko, huhusgahan nyo na agad ako. Pero ang hiling ko lang, pakinggan nyo muna ang posisyon ko at baka sakaling maintindihan ninyo ako. Vanessa naman, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Kung kailan pa naman may asawa na ako. Ano magagawa ko, Gardo? Sa totoo lang, ayoko na nang ipaalam sa'yo to eh. Kung hindi lang ako nawalan ng trabaho, hindi naman ako hihingi ng tulong sa'yo eh. Pero ilang taon na tayong hiwalay. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may anak pala tayo? Dahil galit na galit ako sa'yo nun. Marami na tayong mga hindi napagkakasunduan. Madalas na nga tayo nagtatalo eh. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya para sa akin, wala ka na rin karapatang maging ama sa anak natin. Kaya tayo hindi nagkakasundo kasi napaka-selfish mo. Tingnan mo ngayon, kung ano yung nangyayari dahil dyan sa ugali mo. Hindi ko naasikaso at natutukan yung anak ko sa loob ng maraming taon. Hindi na mahalaga yun. Kailangan pa ba nating magsisihan dito? O di sige na, ako na yung mali. Pero pwede bang itama na lang natin lahat ng to? Kailangan ng anak mo yung tulong mo. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin kay Linda to. Ang alam niya, wala na akong sabit. Kaya nga siya nagpakasal sa akin eh. Ano ba? Pwede bang wag mo munang isipin yan? Kailangan ni Andre ng tulong. Kailangan ka ng anak natin. Alam mo namang, naiiba si Andre sa ibang mga bata eh. May mga special needs siya. Kaya pwede ba tulungan mo naman ako? Okay, sige. Magbibigay ako para kay Andre. Gagawin ko kung anong makakaya ko pero kailangan kong sabihin to sa asawa ko. Kailangan niyang malaman na may anak ako bago kami kinasal. Bahala ka na dyan, Gardo. Problema niyo ng mag-asawa yan. Basta ang sa akin lang naman, suportahan mo yung anak mo eh. Alaya mo naman ako magastos ang pag-aalaga kay Andre. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magkukulang sa mga pangailangan niya. Kapag may ibibigay akong pera sa'yo, sasabihan na lang kita. Hindi naman sapat yun eh. Sa tingin mo ba okay na yung padadalan mo lang ako ng pera? Anong ibig mong sabihin, Vanessa? Ano pa bang kailangan mo sa akin? Magbibigay na nga ako ng pera para masuportahan yung anak natin, di ba? Kailangan ng anak mo ng presensya ng tatay niya. Magpakatatay ka naman sa kanya. Wala naman ako sinasabing aabutan lang kita ng pera. Siyempre, dadalawin at sasamahan ko rin si Andre hanggat sa makakaya ko. Ilang taon mo rin pinagkait sa akin yung anak ko. Pero kulang yun. Hanggat maaari dapat nga araw-araw niya nakakasama at natututukan siya ng mga magulang niya. Anong gusto mong gawin ko, Vanessa? Alam mo namang hindi pwedeng mangyari yan dahil matagal na tayong hiwalay at may asawa na ako. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ba pwedeng kasal ka sa kanya pero kaming mag-ina yung kasama mo? Teka nga, hindi kita maintindihan.
Ang ibig mo bang sabihin, iiwan ko ang asawa ko para samahan kay ni Andre? Yun ba yung gusto mong gawin ko? Hindi ka naman makikipaghiwalay sa kanya eh. Kahit anong mangyari, asawa mo pa rin siya. Pero mas maganda, kasama mo kami ng anak mo. May mga pagkukulang ka rin sa akin nung iniwan mo ko. Kaya mamili ka. Sino bang mas matimbang sa'yo? Yung asawa mo o yung anak mo? Di ko aakalaing mapupunta ako sa ganitong kahirap na sitwasyon. Ayoko namang mamili sa dalawa dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at alam kong kailangan ko ring gampanan at dapat ko ring mahalin ang anak ko. Wala namang problema pagdating sa suporta dahil maibibigay ko yan sa bata. Pero dahil sa kakaibang sitwasyon niya, kailangan kasama niya ang parehong magulang niya. Ayoko mang gawin ito, pero kailangan kong sundin kung ano ang gusto ng nanay ng anak ko. Kailangan magsama kami sa iisang bubong para pareho naming matutukan ang mga pangangailangan ng anak namin. Isa lang ang paraan para magawa namin ito. Kaya kinausap ko ng masinsinan ang asawa ko. Naramdaman kong nasasaktan siya sa mga nangyari. Pero dahil mabuti ang puso niya, pumayag na rin siya. Makikitira na sa amin ang anak ko pati na rin ang nanay niyang minsang naging bahagi ng buhay ko. Linda, kasama ko na nga pala sina Vanessa at Andre. Handa na ba yung kwarto nila? Oo. Sige na. Papasukin mo na yung mag-ina mo. Linda naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Ang akala ko ba napag-usapan na natin to? Oo nga. Napag-usapan na natin. Pero hindi ibig sabihin nun, natanggap ko na kung ano yung kasalanan ginawa mo sa akin. Pero wala akong magagawa sa bagay na yan. Malay ko bang nagkaanak pala ako sa dating karelasyon ko? Matatanggap ko pang magkaroon ka ng anak sa ibang babae. Pero yung makipagbalikan ka sa nanay ng anak mo at pagsamahin mo kami sa isang bahay, Gardo, yun ang hindi ko masikmura. Linda, hindi naman ako nakikipagbalikan kay Vanessa. Sana lang maintindihan mo yun. May mga special needs ang anak namin. Kailangan namin gawin ito para sa bata. Sige na. Oo na. Papasukin mo na yung mag-ina mo at kanina pa yata sila nasa labas. Sige. Vanessa! Andre! Anak! Pumasok na kayo sa loob. Ay, salamat. Akala ko na maghihintay pa kami sa labas ng matagal eh. Mapapasukin din pala kami. Kaya na pa ako kinukulit lang anak mo at naiinip na. Vanessa, konting ingat naman sa pagsasalita. Ayoko magkagulo kayo ng asawa ko. Oo nga pala. Sorry Linda, diba? Mare, maraming salamat pumayag kang tumira kami ni Andre dito. Huwag mo akong tawaging Mari. Hindi naman tayo magkumari. Ano ba pinagmamalaki mo sa akin? Na ikaw yung pinakasalan ni Gardo? Oo, tama na yan. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Vanessa, pumasok na nga muna kayo ni Andre sa kwarto. Karating nyo pa lang, nagkakaroon agad ng problema dito eh. Ay, ang asawa mo eh. Nagpapasalamat na nga sa kanya. Siya pa tong malakas mang away. Pagsabihan mo kasi yan. Kapasok na nga sa kwarto at makapagpahinga. Linda naman. Alam kong dahil sa akin kung bakit nangyayari sa atin to ngayon. Pero pwede bang iwasan mo na lang na gumawa ng issue? Komplikado na nga yung sitwasyon eh. Huwag mo nang dagdagan pa. Lilinawin ko lang Tinanggap ko lang sila dito dahil naaawa ako sa kalagayan ng anak mo. Kung ako lang ang masusunod, ayokong may ibang tao sa bahay na to. Ngayon, kung nagsusungit ako sa nanay ng anak mo, tanggapin niya. Nakikitira lang siya dito. Magtiis siya. Sinubukan kong maging mahinahon at obserbahan na muna kung ano ang mangyayari ngayong nakatira na sina Vanessa at ang anak ko sa bahay namin kasama si Linda. Naiintindihan ko ang naging reaksyon ni Linda sa pagdating nila at alam kong hindi madali para sa kanya ang ginagawa ko. Iniintindi lang niya ako at tinatanggap lang niya ang lahat dahil asawa niya ako at mahal niya ako. Hindi rin niya kayang o kakayaning mapabayaan ang isang batang katulad ni Andre na alam niyang maraming mga pangangailangan. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko at wala na akong hahanapin at mairereklamo pa sa kanya. Kaya hanggat sa makakaya ko, kahit na may responsibilidad ako sa anak ko, gagawin at ibibigay ko pa rin ang lahat para sa asawa ko.
Pero hindi magiging madali para sa akin ito hanggat kasama namin sa bahay ang babaeng na unang nagbigay ng saya at nagpaintindi sa akin kung paano nga ba umibig o magmahal. Oh, eto na yung kape mo, senyorito. Salamat. Tikman ko nga muna yung tinimpla ng asawa ko sa akin. Ang sarap ah. The best ka talaga, Linda. Alam mo na talaga yung timpla ng kape na gustong gusto ko. Sasarapan ko talaga yan para hindi ka nagagalit sa akin. Ikaw talaga oh. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Ayoko lang na nagsusungid ka. Ang gusto ko, lagi kang masaya. Paano ako magiging masaya? Kung lagi mo naman ako binibigyan ng sakit ng ulo. Di naman ah. Lagi nga kitang pinapaligaya dyan eh. Halika nga dito. Payakap nga ako sa asawa ko. Sus, kinukuha mo na naman yung loob ko eh. May ginawa ka na namang kalokohan, no? Oy, wala ah. Lagi mo na lang iniisip sa akin yan. Ang ginagawa ko lang naman ay ang mahalin ka ng totoo. Oo na. Sige na. Tatanggapin ko na lang yung mga sinasabi mo kahit alam ko naman, hindi totoo. Sus. Kunwari ka pang hindi naniniwala sa akin. Kitang-kita ko naman yung mga ngiti mo. Ang ganda-ganda na mga ngipin mo. Tingnan mo. Ang puti-puti. Alam mo, grabe na yung pang-uuto mo sa akin ah. Dahil lang sa toothpicks na ginagamit natin yan. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Kaya ngayon yung toothpaste na palagi kong binibili. At dahil dyan, araw-araw akong nai-inlove sa'yo. Talaga ba? Parang hindi naman eh. May anak ka nga sa ibang babae. Lindo naman oh, ang aga-aga. Nagsisimula ka na naman. Samahan mo na nga lang ako mag-agahan dito. Hindi na. May gagawin pa ako. Huwag kang mag-alala. Gising na pala yung nanay ng anak mo. Pakainin mo na at mag-aalaga pa kayo sa anak niyo. Lagi na lang ganyan ang asawa mo tuwing nakikita ko, Gardo. Kapag lagi siyang ganyan, baka kung anong mangyari sa kanya. Vanessa, tumahimik ka na nga lang dyan. Baka pagmula na naman ng awan nyo yan. Kumain ka na lang dyan, masarap yan. Luto ni Linda yan. Baka pati yung pagkain ko na luto niya, issue pa dyan sa asawa mo, ha? Tikman ko nga. Ano ba yun? Parang wala naman lasa. Kulang naman yata ito sa asin eh. Alam mo, sana ako na lang nagluto. Vanessa, kakasabi ko lang sa'yo ha. Huwag mo akong bigyan ng ikakasakit ang ulo ko. Kagabi pa ako hirap makatulog. Bakit ka naman nahihirapang matulog? Hindi ka man lang ba magawang masahiin niya ng asawa mo? Hindi marunong magmasahe si Linda. Ayoko naman gumastos para lang dyan. Kaya nga, pinipilit ko na lang na antukin para lang makatulog. Ganun ba? Kawa ka naman, no? Alam mo, ang hirap pa naman kapag hindi ka makatulog. Gusto mo ba ako na lang yung magmasahe sa'yo ngayon? Sige na, para ma-relax ka. Ha? Okay lang ba? Sige. May lamig ako dyan sa likod eh. Tapos isunod mo yung ulo ko ha. Okay, sige, sandali lang ha. Pupwesto lang ako. Para madiinan ko yung... Ayan, yung masakit dyan. Ayan. 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 Nandyan ba yung lamig? Yan. Tama yan. Masarap ba yung masahe ko sa'yo? Yan. Tama yan. Ay, grabe. Ang galing mo talagang magmasahe, Vanessa. Hoy! Malandi ka! Pwede bang bitawan mo yung asawa ko? Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo ah. Pinatitira ko lang kayo dito ng anak mo dahil naaawa ako. Huwag ka namang umabuso. Hindi ka nandito para makisalo sa asawa ko. Akin siya at hindi sa'yo. Eto na nga ba yung sinasabi ko? Kahit ano pang pang-awat, ang gawin ko sa dalawang babaeng naging laman ng puso ko, siguradong magkakagulo at magkakambaggaan sila. Yung nanay ng anak ko, nararamdaman kong may pagmamahal pa rin para sa akin. At ang asawa ko, syempre, hindi niya hahayaang maagaw ako ng babaeng kinasusuklaman niya. Siguro may mga piliyong lalaking sasabihing, napakaswerte ko dahil pinag-aagawan ako ng dalawang babae. Pero sa totoo lang, napakahirap ng ganitong sitwasyon. Syempre, lagi kong pipiliin ang asawa ko. Pero may mga oras na kailangan ko ring pumabor sa nanay ng anak ko dahil siya ang nakakaalam sa mga pangangailangan ng bata.
Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para pagsabayin ko silang dalawa. Habang tumatagal, nakasama namin sa bahay sina Vanessa at ang anak ko sa kanya. Lalong tumitindi ang parinigan at sagutan nila ng asawa ko. Nahihirapan na nga akong umawat sa kanila. Pero siguro, ganito lang talaga ang mga babae kapag gusto nilang makuha o hindi mawala sa kanila ang lalaking pinakaminamahal nila. Nag-aalala na nga ako dahil nakikita ko na naaapektuhan na rin ang anak ko sa ginagawa nilang pag-aaway. Kaya kung minsan, napapalakas na rin ang boses ko para lang tumigil sila. Noong minsang niyaya si Linda ng mga kaibigan niyang magbakasyon, pinayagan ko na para lang matigil ang gulo nila ni Vanessa kahit ilang araw lang. Naisip kong maganda na rin to para kahit papaano tumahimik na muna sa bahay. At ngayong wala sa bahay ang asawa ko, hindi ko aakalaing may mangyayaring hindi ko inaasahan. Mukhang wala ngayon yung asawa mo ah. Wala akong naririnig na nangaaway sa akin eh. Nasaan nga pala siya? Ayun, niyaya ng mga kaibigan niya. Nag-out of town sila. Ayoko nga sanang payagan kaya lang gusto naman daw niyang mag-relax. Si Andre nga pala, bakit parang hindi mo yata kasama pagdating mo kanina? Iniwan ko na muna kina nanay. Namimiss na raw nila si Andre, kaya ibiniling ko muna sa kanila yung bata. Teka lang, bakit mo siya iniwan sa nanay mo? Hindi mo man lang sinamahan yung anak natin. Hindi na kailangan no. Kayang-kaya naman nilang tingnan si Andre. Babalikan ko na lang bukas. Kahit na Vanessa, hindi mo dapat iniiwan yung anak natin kahit anong mangyari. Pwede ba? Huwag mo nga muna akong sermonan, Gardo. Ikaw nga hindi mo rin masamahan si Andre sa lahat ng oras eh. Ginamit mo pa yung anak ko sa akin. Hindi na nga ako makipagtalo sa'yo pero pwede bang kausapin kita tungkol kay Linda? Ha? Bakit? Para saan pa? Mabuti nga't wala siya ngayon eh. Rinding-rindi na ako sa boses niya. Araw-araw na lang talaga. Parang gusto niya laging nagigera kaming dalawa eh. Yun na nga yung dahilan kung bakit gusto kong mag-usap tayong dalawa. Siyempre, natural lang namang magselos yung asawa ko at nakatira rin kay ni Andre dito. Alam mo, ang babaeng selosa, punong-puno kasi ng insecurity sa katawan niyan eh. Dapat nga hindi siya nakakaramdam ng ganyan dahil siya naman yung pinakasalan. Hindi ko maintindihan kung ano bang problema niya sa akin eh. Problema sa'yo, nakikipagkompetensya ka sa kanya. Baka nakakalimutan mo. Kaya kayo nandito ni Andre para pareho natin siyang mabigyan ng pag-aalaga at suporta. Hindi para magpagalingan kayo ng asawa ko. Hoy, hindi ko alam yung sinasabi mo ah. Kasi hindi ko naman kailangan gawin yun. Dahil alam ko na mas magaling talaga ako sa kanya. Yan. Kaya lalong lumalala yung gulo yung dalawa eh. Pwede bang itigil nyo na yan? Mag-concentrate ka na lang sa pag-aalaga mo sa anak natin. At hayaan mo siyang gampanan yung pagiging asawa niya sa akin. Pero hindi niya nga kayang gawin yun, Gardo. Marami pang kulang sa kanya. Parang hindi pa siya handa sa buhay mag-asawa eh. Labanan ko ang tukso. Pero bilang isang lalaki, paano ko malalabanan ito? Ang sabi nga nila, ang palay na ang lumalapit sa manok. Alam kong mali, pero kahit na sinong lalaki ang mapunta sa ganitong sitwasyon, siguradong bibigay, lalo na kung ang palay na lumalapit sa iyo ay ang babaeng minsang nagpasaya ng puso mo. Habang wala si Linda at ang anak ko sa bahay, maraming mga nakaw na sandali ang sinamantala namin ni Vanessa. Parang bumalik yung mga alaala at yung mga panahong nagmamahalan kaming dalawa. Meron talagang kayang ibigay si Vanessa na hindi magawa ni Linda para sa akin. Pero syempre, babalik pa rin ang asawa ko sa bahay na ito kaya kailangang umayos na rin ako. Hindi niya dapat malaman na may nangyayari sa amin ng nanay ng anak ko. Linda, nabawag na yun. Natutulog na ako eh. Sa susunod na lang. Pagod ako ngayon. Sabi ko sa susunod na... Vanessa? Anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto namin? Wala lang. Namimiss ko na kasi yung mga halik at yakap mo sa akin eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kapag nakita ka ni Linda dito, malalago tayong dalawa. Iyon na nga yung gusto kong mangyari.
Sana nga mahuli na niya tayo para magalit na siya sa'yo tapos bumalik ka na sa akin. Hindi mangyayari yun. At mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Kunyari ka pang nagmamatigas dyan, aminin mo na lang kasi na namimiss mo rin yung mga romansahan nating Uy. dalawa. Ikaw lang yung nagsasabi niyan. Huwag mong sirain yung relasyon naming mag-asawa ha. Umalis ka dito. Sige, babalik ako sa kwarto. Pero hihintayin kita ha. Alam ko naman susunod ka rin sa akin eh. Napapaliw ko na talaga. Pati yung anak mo, iniwan mo para lang sa kalokohan mo. Ganun talaga. Hindi ko naman pigilan yung nararamdaman ko eh. Kailangan mabawi ko yung tatay niya para maging buo na talaga ang pamilya natin. Ewan ko sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi ako magtataksil kay Linda? Alam mo, Gardo, sa sarili mo na hindi totoo yan. Ilang beses na nga natin ginagawa to eh. Tuwing wala dito sa bahay yung asawa mo. Ngayon ka pa umaarting mabuting asawa ka sa kanya? Uy. Nagkakaasala lang ako dahil tinutokso mo ako. Nilalabanan ko yung tukso dahil pinagsisihan ko yung mga nagawa ko. Bumalik ka na sa kwarto nyo. At baka mapalayas kita dito. Transition. O ano? Bakit nandito ka? Ang akala ko ba nilalabanan mo yung tukso? Hindi mo rin naman pala kayang pigilan. Loko-loko ka, Vanessa. Kung kailan nandito si Linda sa bahay, saka mo ginagawa to sa akin. Eh, syempre. Para maiba naman. Nakakasawa na rin yung ginagawa natin eh. Yung wala dito yung asawa mo. Alam mo, ang gusto ko, yung meron namang thrill. Yun na nga eh. Pati yung pagpipigil ko, pinahihirapan mo pa eh. Kapag talaga tayong dalawa nahuli nung asawa ko, kasalanan mo to ah. Eh di ko masyadong maingay para hindi tayo manghuli. Alam ko namang ayaw mo rin mawala sa'yo yung asawa mo eh. Pero kahit konting sandali lang, pagbigyan mo naman ako. Ay, sandali. Baka magasing natin si Andre. Delikado itong ginagawa natin. Gardo naman eh. Ayaw mo siya matulog dyan. Huwag mo na munang isipin yan. Kanina pa ako sabik na sabik sa'yo. Tagal na. Mga hayop kayo! Mga taksi! Ang bababoy nyo! Linda! Linda, tama na! Sorry na! Magpapaliwanag ako! Ano bang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ako kung ano yung ginagawa niyo ng babaeng to! Nagmalasakit ako kaya ako sila tinanggap ng anak mo dito! Pagkatapos ito pa igaganti mo sa akin? Ang kakapal ng mga mukha niyo! Lumayas kayo dito! Ngayon ko lang nakita ang parang dragon kung magalit ang asawa ko. Yung tipong parang lalamunin niya kami ni Vanessa dahil sa matinding puot na nararamdaman niyang sa pagtataksil na ginawa namin sa kanya. Mukhang nakalimutan na niya yung awang meron siya para sa anak namin. Dahil siya mismo ang nanggising kay Andre sa pagkakatulog nito at palalayasin niya rin ito kasama namin ng nanay niya. Napunta lang sa mga tengang walang naririnig ang pagmamakaawa ko sa kanya na patawarin ako at kalimutan na lang ang lahat ng ito. Siya mismo ang nagtapo ng mga gamit namin palabas ng bahay. Mahal na mahal ko ang asawa ko at hindi ko kayang maging malayo sa kanya. Pero sa kabilang banda, ayoko rin namang mawala sa akin ang mag-ina ko. Meron akong naisip na paraan para maayos ang lahat ng ito. At dahil alam kong mahal naman ako ng asawa ko, siguradong papayag siya sa pinaplano ko. Ang lakas din ng loob mo para pumunta dito, Gardo. Doon ka na lang sa pamilya mo. Hindi kita kailangan dito. Linda, bahay ko rin naman to eh. May karapatan pa rin ako umuwi dito. Bakit ba hindi lang tayo mag-usap para maayos natin problema natin? Ano pa pag-uusapan natin? Malinaw sa akin kung ano yung nakita ko. Nagtaksil kayo sa akin ng nanay ng anak mo. Alam ko yun. Kaya nga gusto kong mag-usap tayo eh. Huwag na nating palakihin pa to. Malis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Hindi ako makikinig sa mga sasabihin mo. Pero alam kong mahal mo pa rin ako. Kaya hindi mo pa rin ako basta-basta mapapaalis dito. Yung ba yung ginagamit mo sa akin ngayon? Yung nararamdaman ko para sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hayaan mo lang bang mapunta sa wala yung pagiging mag-asawa natin? Yung pagmamahalan natin. Ikaw ang gumawa ng dahilan kung bakit nangyayari sa atin to. Sinayang mo yung pagmamahal ko para sa'yo, Gardo. Hindi. Kahit kailan,
Hindi ko sasayangin yan. Araw-araw kitang minamahal. At lagi kong patutunayan yun sa'yo. Ang pinatunayan mo lang sa akin, yung pagiging manloloko mo. Gardo, yun lang ang malinaw sa akin. Ang kapal din naman ang mukha mong sabihin sa akin yan. Tsaka bakit ka ba nandito? Ano bang gusto mong mangyari? Siyempre, gusto ko magkabalikan tayong dalawa. Paano nga ako makikipagbalikan sa'yo kung wala na akong tiwala sa'yo? Pero matindi pa rin yung naharamdaman mong pagmamahal para sa akin, di ba? Yun ang mahalaga dito. At alam kong maayos pa natin tong problema natin. Makinig ka lang sa mga sasabihin ko. Sige nga. Pagkatapos ng mga ginawa niyo sa akin, paano mo aayusin to? Paano mo ako mapapabalik sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ko alam kung papaano. Pero susugal pa rin ako dahil mahal mo pa rin naman ako, di ba? Aminin mo yung totoo. Hindi mo rin kayang wala ako sa buhay mo, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong ginagamit sa akin yung nararamdaman ko para sa'yo. Intindihin mo na lang yung sitwasyon ko. Yun lang yung solusyon para maayos to. Kung minamahal mo ako, dapat mahalin mo rin yung lahat-lahat sa akin. Pati na rin yung obligasyon ko para sa anak ko. Teka, di ba yun naman yung ginawa ko nung una? Gardo, inintindi ko yung sitwasyon mo. Tinanggap ko na may anak ka. Kahit masakit para sa akin. Pinatira ko pa nga sila dito sa bahay ko eh. Pagkatapos, gumawa kayo Huwag ng na natin kababuyan. pag-usapan yan. Please. Masakit lang sa ulo yan. Ang gusto ko lang maging malinaw ang lahat para sa ating dalawa. Sagutin mo yung tanong ko. Di ba mahal mo pa rin ako? Tatanggapin mo pa rin ba ako? Oo. Gardo, mahal na mahal kita. Mapapatawad kita. Tatanggapin pa rin kita. Pero hindi. Hindi ko pa rin makakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Yun na nga yung gusto kong maintindihan mo. Kalimutan mo na lang. Huwag mo na lang isipin. Para hindi ka na nahihirapan. Ito na yung sitwasyon eh. Tanggapin mo na lang. Hindi kita maintindihan. Nakikipagbalikan ka pero bakit parang ipinipilit mo pa rin sa akin yung mga bagay na nakakasakit sa akin? Ano bang ibig mong sabihin? Tanggapin kong hindi mo pa rin iiwan yung mag-ina mo? Hindi mo hayaang mapabayaan ko si Andre. Alam kong iniintindi mo yung relasyon ko sa kanya. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pag-intindi mo dun. Pero may isa pang bagay na dapat mong tanggapin. Kapag tungkol sa anak ko, palaging kasama rin yung nanay niya. Tama ba yung naririnig ko? Tama ba yung pagkakaintindi ko ha? Bumabalik ka sa akin, pero hindi mo kayang mawala sa'yo si Vanessa. At ang gusto mo, tanggapin ko na lang na pinagsabay mo kaming dalawa. Nababaliw ka na ba? Alam kong hindi tama sa mata ng ibang tao yun. Pero bakit pa natin iisipin yung sasabihin ng iba, di ba? Ang importante, magkakasama tayo. Oo, gusto kong magsama pa rin tayo sa bahay na to habang pareho ko kayong minamahal. Kalimutan mo na lang yung galit na nararamdaman mo. Paghatian nyo na lang ako para pareho kayong mapaligaya ko. Alam kong may mga taong hindi marunong umintindi at magtataas ng kilay sa mga sinabi ko kay Linda. Pero wala akong pagpipilian. Eto na ang naiisip kong pinakapraktikal na paraan para maayos ang problemang kinakaharap namin. Ang masakit nga lang dito, hindi pumayag ang asawa ko. Mahal ko siya, pero hindi ko na rin nagugustuhan ang pagiging masyadong emosyonal niya at nagiging makasarili na rin siya. Ayaw niyang harapin at tanggapin na lang kung ano ang aking sitwasyon. Kung talagang mahal niya ako, magsasakripisyo siya para sa obligasyon ko sa anak ko at sa pagmamahal ko rin sa nanay ng anak ko. Sa ngayon, sinusuyo ko pa rin siya pero ayaw niya talagang makinig sa akin. Masakit, pero ang sabi ko na lang sa sarili ko, ginawa ko naman ang lahat. Iniaalay ko o iniaalay ko ang kwentong ito sa mga lalaking katulad ko. Hindi natin kasalanan na sabay nating minamahal ang mga babaeng laman ng mga puso natin. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Gardo.